makakaakyat sa trono ng reyna ng musika. Sa totoo lang, may isang tao akong gustong pasalamatan. Salamat sa aking ina. Nakasama ko sa pinakamahirap kong mga panahon ng paglikha. Kaya nakalikha ako ng napakarami ng magagandang orihinal na kanta. Paano nangyari ito? Ang iyong orihinal, iyon ang aking orihinal. Hindi ba sinabi ni Weiwei na tutulungan niya ako, isusulong ang aking pangarap? Na ako ilalabas sa entablado bilang isang manlilikha? Hindi pwede. Aakyat ako, sasabihin ko sa lahat na iyon ang aking orihinal. Kasalanan Montag, yan, masyado kang naging tiyangga. Naniniwala ka sa ganong pangako at nagpakita ka pa sa awarding ceremony ng anak ko. Nanay, hindi ba't sinabi mo na kapag ginawa kong si Weiwei ang reyna ng musika, papayagan mo akong umakyat sa entablado? Tumahimik ka. Sinong nanay mo? Isa lang ang anak ko, ang reyna ng musika na si Shen Weiwei. Tungkol naman sa'yo, kung hindi lang dahil sa kaya mong sumulat ng ilang kanta, hindi kita pabubuhay hanggang ngayon. Kayong dalawa. Ngayon ko lang nalaman, ginamit niyo lang pala ako para sumulat ng mga kanta para kay Shen Weiwei. Okay lang sana. Binigay ko na lahat ng puso ko para sa kanya, pero ito na lang. Ang huling panahon ko, bakit niyo pa kinuha? Ang pangarap ko, Iyon ang pinakamahalagang entablado para kay Weiwei. Siya ang dapat na bituing pinag-ukulan ng pansin. Paano kita papayagang umakyat at sirain ang pinakamahalagang sandali niya? Shen Nian. Hindi mo ba naisip na baka hindi totoo ang sakit mo? Sa totoo lang. Ako ang nagpahina ng mga kalamnan mo para habang buhay kang nakakulong sa wheelchair. Bawat gamot na iniinom mo, akala mo nakakagaling. Iyon pala ang kamatayan mo. Tangang tao, hindi mo man lang naisip. At patuloy kang sumulat ng mga hit songs para sa amin. At itinaas mo pa si Weiwei bilang reyna ng musika. Napakabuti mo talaga, hahaha. kayong dalawa ang may kasalanan nito. Hahanapin ko ang tatay ko. Kasing tanga ng kanyang ina. Magkapareho ang pagkamatay ng mag-ina. Akala Montag pa namang namana. Kawawang nilalang. Hindi ko kayo patatawarin. Ete, mukhang wala ka ng pagkakataon. Gagamitin ko ang award na pinaghirapan mong makuha para sa akin. Upang tapusin ka. Nian. Hindi ba't patay na ako? Ako ay muling nabuhay. Niyan, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Kahit ibenta ko ang lahat ng ari-arian, tutulungan kitang humanap ng pinakamahusay na doktor, gagamit ng pinakamahusay na gamot, tiyak na mabubuhay ka. Ito ang unang beses na nagkasakit ako at nawala ng malay. Ito ang araw na iyon. Sinabi sa akin ng doktor na magkakaroon ako ng muscle atrophy, lalong hihina. At hindi na makakatayo. Ete, huwag kang mag-alala, tiyak na ililigtas ka ni Mama. Noong nakaraan, akala ko rin iyon. Akala ko ginawa nila ang lahat para sa sakit ko. Pero hindi ko inakala na ang dahilan kung bakit lumala ang sakit ko ay dahil sa kinain kong gamot na ibinigay niya sa akin. Niyan, ngayon ang sakit mo ay wala pang lunas sa medisina. Ang mga funksyon ng katawan mo ay unti-unting mawawala hanggang sa mamatay. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para pahabain ang buhay mo. Ginawa ninyo ito para maniwala ako na malapit na akong mamatay. Para maipasa ang lahat ng komposisyon sa kanyang tunay na anak. Ete, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutuparin ko ang pangarap mo. Ako ang tatayo sa entablado para sa iyo. Ang kailangan mong gawin ngayon ay magpagaling. Ipasa mo na lang ang pangarap mo. Kai Weiwei. Sige, oras na para uminom ng gamot.
Tutuparin ang pangarap ko, ano ang sasabihin ninyo? Kung ako mismo ang tatayo sa entablado. Ikaw, baka may napansin siya. Ako mismo ang tatayo sa entablado. Ano ang ibig sabihin niyan? Wala lang, pero sa mga nakaraang taon. Ako ang laging gumagawa ng kanta para sa inyo at tinulungan kitang maging diva. Pagod na ako, ang hirap. Gusto kong ako mismo ang tumayo sa entablado. Ayaw ko na gumawa ng kanta. Pagod na siya, gago. Hindi pa nakakapagdiva ang anak ko. Pero malapit na ang bagong kanta ko sa kompetisyon. Kung hindi mo ako tutulungan, ano ang gagawin ko? Tama si Nian Nian. May ganitong talento siya sa paggawa ng kanta. Dapat siyang tumayo sa entablado. Et sumikat. Si Weiwei sa mga nakaraang taon, dahil sa mga kanta mo, ay naging isang top singer. Kung ikaw mismo ang kakanta sa entablado, baka, maging diva ka, ay naku, ako. Nian Nian, ganito na lang. Tulungan mo ulit si Weiwei na gumawa ng kanta, para maging diva siya. Papayagan kitang tumayo sa entablado bilang original composer. At Mac debut. Ang bait mo sa akin. Basta makapag-diva lang si Shen Weiwei. Ang tulad kong walang silbi. Wala nang ibang paraan kundi ang kamatayan. Tinawag mo na akong nanay, syempre dapat kitang alagaan. Uminom ka na ng gamot. Ayoko muna ngayon, lumabas muna kayo at magpahinga. Ako na lang bahala uminom mamaya. Ang tanggamuntag talaga. Kasing tanga ng kanyang ina. Magkapareho ang pagkamatay ng mag-ina. Magkapareho ang pagkamatay ng mag-ina. Akla ko namnapa. Kawawa naman. Hindi pwede yan, itong gamot na ito. Galing ito sa pribadong doktor sa France na hinanap ko. Espesyal para sa sakit mo. Nanay, epektibo ba talaga itong gamot na ito? Kapag nainom mo na itong gamot na ito, hindi ka na makakaalis pa. Kapag tumigil ka, ang lahat ng buto sa katawan mo. Parang pinatalim ng kutsilyo. Habang tumatagal, ang lahat ng organo mo. Dahan-dahang hihina at mabubulok. Kung hindi siya inom, wala na tayong choice kundi siya. Bago bumalik ang tatay niya, tapusin na siya ng tuluyan. Sa nakaraang buhay, hindi ako marunong ng French para makipag-usap sa kanila. Lihim akong nag-aral ng 1 taon, hindi ko inakala na pagkatapos ng reincarnation. Ang marinig ko ay kung paano ako papatayin itong gamot. Hindi ko talaga ito inumin. Bakit hindi ka pa umiinom? Natatako ka beng zaktan kita, anak? Sabi ko ayaw kong uminom. Anak, huwag kang mag-alala, uminom ka na kung hindi. Magagalit na ako. Iinom na ako. Kung hindi ako iinom ng gamot nila, baka hindi ako makalagpas ngayong araw. Kapag ininom ko itong gamot, mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin ko. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Natapos mo na ang gamot, magpahinga ka na. Nanay, kaunti na lang ang oras ko. Gusto ko sa huling oras ko. Tulungan si Weiwei na gumawa ng kanta. Gusto kong sa huling pagkakataon at sa unang pagkakataon. Tumayo sa paborito kong entablado, itong kapsula. Sa loob ng 10 minuto sa tiyan, magsisimula ng matunaw at ilabas ang gamot. Kailangan kong isuka ito sa loob ng 10 minuto. Ang bait mo talagang anak. Gagaling ka rin kapag gumaling ka na. Sisiguraduhin kong tutulungan kita sa lahat ng paraan. Salamat, nanay. Kaya't magsimula na tayong gumawa. Weiwei, samahan mo ang iyong ad sa karaoke room. Magandang paggawa, AMM. Tiisin mo na lang, malapit na nating matanggal ang babaeng iyon. Yan, dapat mong bilisan ang pagsulat. Hindi na ako makapaghintay sa iyong bagong likhang kanta. Ngayon ay alas 9:11, 30 segundo. Lumipas na ang kalahating minuto, 9 minuto na lang ang natitira. Kaunting oras na lang. Nandito na naman si Shen Weiwei na nagbabantay sa akin. Ano ang dapat kong gawin para mailuwa ang gamot? Yan, dapat mong bilisan ang pagsulat. Hindi na ako makapaghintay sa iyong bagong likhang kanta. Siyam na minuto at 30 segundo. Kailangan kong iluwa ang gamot na ito.
Ete, sa loob ng maraming taon, dahil mahina ang iyong katawan, sina nanay at tatay. Lahat ng pagmamahal ay ibinigay sa iyo, ngunit hindi kita sinisisi. Ngunit, marami kang utang sa akin. Isulat mo para sa akin ang isang hit song. Tulungan mo akong matupad ang aking pangarap. Hindi naman masyado. Di iba. Pag-isipan ko. May ideya na ako, pakinggan mo. Ang bilis, bilis, kantahan mo ako. Aside, aside load. Aside lodo. Tigil, tigil, huwag mo nang kantahin. Ano ba ito? Anong kanta ang kinakanta mo? Ano, hindi mo ba gusto, ito ay isang divine song? Kapag nailabas, siguradong magiging hit sa buong bansa. Anong divine song? Ayaw ko ng kantang ito, palitan mo. CJ, papalitan ko. Mahal ang bundok, mahal ang ilog, mahal ang asul na langit, mahal ang ina, mahal ang Yellow River. Mahal ang aming bukid. Ano ba ito? Tumigil ka, sarhan mo ang iyong bibig. Mahal ang asul na langit, mahal ang ina, mahal ang Yellow River, mahal ang aming bukid. Mahal ang three-string flute, mahal ang pagkanta, mahal ang paggawa ng kanta ng walang pag-iisip. Hindi magaling ang pagtugtog, hindi maganda ang pagkanta, pangit ang boses, sira ang lute. Sarhan mo ang iyong bibig. Sinabi ko na sarhan mo ang iyong bibig. Ano, Weiwei, hindi mo ba gusto? Shenyan, sinasadya mo ito. Mukhang wala ka talagang balak na isulat para sa akin. Babalaan kita, dapat mong gawin ng maayos. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag hindi kita pinagbigyan. May 8 minuto pa, Shen Weiwei. Magalit ka. Kapag nagalit ka, magkakaroon ako ng pagkakataon. Weiwei, ano ba ang ginagawa mo? Akala ko gusto mo. Ang kantang ito, Nagkamali ako sa kanya. Ayaw ko sa kantang ito. Palitan mo ito ng ibang kanta. kung ayaw mo, dapat sinabi mo agad. Ngayon, kumanta na ako. Tapos sasabihin mo ayaw mo. Kung sinabi mo ayaw mo, hindi na sana ako kumanta. Ngayon, kumanta na ako, sasabihin mo ayaw mo. Gusto mo ba o ayaw mo talaga? Ano ba talaga ang gusto mo? Tumahimik ka. Suntukin mo ako. Huwag mo akong pilitin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kumanta ka ng maayos. 7 minuto na lang. Kailangan kong sirain ang loob niya. Gamitin ang kanyang kamay para ilabas ang kapsula. Kuya driver, isama mo ako. Pupunta ako sa Kunming. Kuya driver, isama mo ako. Pupunta ako sa lungsod. Maraming sasakyan papuntang lungsod. Bakit mo ako hininto sa kalsada? Alili. Shenyan, naghahanap ka ng gulo. Kuya driver, tignan mo. Kagandahan ko ba? Kuya driver, tignan mo. Mataba ba ako? Alili. Umalis ka. Shenyan, sinasadya mo ito. Hindi ba? Sinasadya mong kantahin ito para pahirapan ako, hindi ba? Bigyan mo ako ng hit song. Naririnig mo ba? Ayaw ko sa kantang ito. Weiwei, hindi ba ito hit song? Kapag inilabas ang kantang ito, magiging sikat ito. Hit song. Mukhang sinasadya mo talaga. Ayaw mo talagang maging diva ako. Naghahanap ka ng gulo. Sinasadya ko talaga. Sinuntok Montag ako. Aray. Suntukin kita. Sinuntok Montag ako. Aray. Sinuntok kita. Siege. Sa buong buhay ko, walang sinumang nangahas na saktan ako. Ikaw pa ang naglakas loob na suntukin ako. Ano ba? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na suntukin kita? Gusto mong mamatay. Gusto mong mamatay. Mamatay. Ngayon na. Malapit na. Kapag nailabas na ang gamot, mag-isip ng paraan para sabihin kay Papa. Para malaman niya ang tunay na ugali ng masasamang ina at anak na ito. Tigilan Montag. Vai.
Ano ba ang ginagawa Montag? Ako. Wala nang oras. Malapit na matunaw ang kapsula. Siya talaga. Sinasadya niya. Kantahin ang mga walang kwentang kanta para sa akin. Hindi talaga siya sumusulat ng magandang kanta para sa akin. At sinaktan pa niya ako. Hindi mo pa ako nasasaktan. Tingnan mo. Totoo ba ang sinasabi ni Weiwei? Nanay, mga hit song ang kinakanta ko. Hindi lang hindi gusto ni Weiwei. Patuloy pa niyang sinasabi na sinaktan mo siya. Dahil sa sinabi niya, kaya ko siya sinaktan. Sigsh, naniniwala ako na nagalit ka dahil kay Weiwei. Ngayong nandito na si nanay, kantahan mo siya ng mga ginawa mong kanta. May 5 minuto pa. Kung hindi mo iluluwa ang kapsula, magiging tulad ako ng dati. Lubos na makalalisa. Ako ang bahala sa iyo. Basta hit song ang kakantahin Montag. Kung magreklamo si Weiwei, ako ang bahala sa kanya. Ngayon nandito si nanay, tingnan natin kung magagawa mo pa ang. Mga walang kwentang kanta. CJ, gagawa ako ng isang kanta na magiging hit sa buong bansa. HMP. Ang kantang ito ay dapat makapagpagalit sa kanilang dalawa para may pagkakataon ako. Tingnan ang aking piano, tap tap tap. 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 Hindi ka pa nga marunong gumawa ng original na kanta, wala ka pang nagagawa. Magretiro ka na lang sa pagiging mga awit, sira ang piano, hindi ka marunong gumawa. Sira ang mga case, walang maisulat, nakakainis. Nababaliw na siya, nakita mo na ba nanay? Sinasadya niya ito. Sinasadya niyang bastusin ako, kanina pa siya. Kumakanta ng mga walang kwentang kanta, sa tingin ko. Hindi niya talaga ako gustong maging diva. Magiging sikat ka talaga. Tingnan ang aking piano, tap tap tap. Tingnan ang aking diva, peke peke. Tingnan ang aking piano. Sige, kung ginagawa niyang tanga ang mag-ina natin, bigyan natin siya ng leksyon. Ipakita natin sa kanya ang tunay na sakit, tigilan mo. Sinabi kong tumigil ka. Tingnan ang aking diva, peke peke. Tumigil ka na. Nahuli na siya. Tingnan ang aking piano, tap tap tap. Tingnan ang aking piano. Tumigil ka. Nakakahiya. Mangungopia ng kanta at gustong maging diva, nakakahiya talaga, nakakainis. Bakit hindi ka makagawa? Sira ang mga keys. Tumigil ka. Umalis ka na. Hindi ka naman talaga sikat, babagsak ka rin. Wala nang naniniwala sa iyo. Tumahimik ka. Bilis, lumabas ka na. Tingnan mo ang piano ko. Tumahimik ka. Tigil mo yan. Tumahimik ka na nga. Huwag ka nang manakit. Sabihin ko sa iyo, dapat ngayon ka gumawa ng hit song. Kung hindi, kahit nanay mo pa ang dumating, wala akong pakialam. Tingnan mo ang piano ko. Tingnan mo ang diva ko. Peking peg.
Eto na. Huli ka. Eto ang ebidensya. Kailangang sabihin kay Papa ayon sa alaala ng nakaraan. Dapat ngayon siya darating. Tigil na. Darating na si Papa, huwag kang ang maingay. Ang Swerte Montag. Nyen nyen. Ano NG nangyari? Papa, noong nakaraan, hindi ko man lang nasilayan ang huling sandali mo. Hindi ko alam kung gaano kasakit para sa'yo. Paligsahan ni Nanshan at Weiwei. Magsisimula na. Sinadya ni Nyanyan ang mga basurang kanta. Para tuyain si Weiwei, kaya nag-away ang dalawang to. Nagkainitan lang. Oo, Papa. Sinadya niyang gawin yon para hamakin ako. Gusto niyang mapahiya ako sa entablado. Kaya ko siya sinaktan. Mag-imbento pa kayo. Kapag naibigay ko na ang gamot kay Papa. Tingnan natin kung paano kayo magsisinungaling. Tama na. Hindi mo ba alam na may sakit si Nyanyan? Paano mo nasaktan ang ate mo? Nian, nasaktan KBA? Okay lang, Papa. Alam kong kakampi mo ako, Papa. Oras na para ibunyag. Ang tunay nilang ugali. Tingnan mo, Papa. Nian, ikafrin. Alam mo napakahalaga ng palabas na to. Para kay Vaivai. Kapag nahiya siya sa entablado, hindi ba? Ikaw rin ang mapapahiya? Ganito na lang. Gumawa ka muna NG hit song para kay Vaivai, okay? Papa, Lalabas ako para pagalitan si Weiwei. Nian, magkompose ka ng mayos. Oo nga pala, Nanshan. Huwag mong kalimutang painumin. Sinyanyan ng gatas. Sabi ng doktor, makakatulong ito sa katawan niya. Gatas. Naglagay ako ng gamot. Kung ikaw lang ang magpapainom sa kanya, hindi siya maghihinala. Okay. Okay, walang problema. Salamat, kita na lang mamaya. Ha. ang aking tunay na ama. At sila ay magkakasama. Nian, kanina. Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Wala, may naisip lang akong bagong kanta. Gusto kong pakinggan mo. Ayos. Ang mga kantang ginagawa mo, siguradong hit yan. Bilisan mo, ipakita mo sa akin. Hindi ko pa tapos. Kapag tapos na, ipapakinggan ko sa iyo. Okay, sige. Bukas na lang kapag tapos na, ipakita mo sa akin. Gayon, Inumin mo ng maayos. Magpahinga ka ng maaga. Magkakasama sila. Kaya pala gustong-gusto nila ang kanta ko. Noong nakaraan, tanga talaga ako, hindi ko man lang napansin. Papa, pwede bang hindi ko inumin? Naku nian, matanda ka na. Bakit parang bata ka rin? Inumin mo na ang gatas. Pa lumakas ang katawan mo, bilisan mo na. Talaga bang gusto mong gumaling ako? Siyempre. Anak kita. Siyempre gusto kong malusog ang anak ko. At masaya. Tara. Papa, ayaw kong uminom niyan. Pwede bang hindi? Nyen. Gusto Montag bang pilitin kita? Kailangan mong inumin para gumaling ka. Talaga palang magkakasama sila. Nyen. Kailangan mong inumin para gumaling ka. Gusto Montag bang pilitin kita? Iinom ako.
Ayos. Yan ang tunay kong anak. Gayon. Magpahinga ka na sa music room bukas. Apusin natin ang hit song ni Wiwi. Siege ba? Alin nan? Sige, hindi na kita istorbohin, anak. Inabangan ka o ang hit song mo. Gavin mong superstar si Vai Vai. Magpahinga ka ng maayos. Ahem. Kumusta? Nainom mo na ba ang gamot? Hahaha, huwag kang mag-alala. Nakita ko mismo na ininom niya, siguro. Mabilis na lang epekto ng gamot. Alam ko na, ikaw lang ang makakapagpainom sa kanya. Para mapayapa siyang uminom. Ngayon, habang buhay na siyang asa sa gamot na ito hanggang mamatay sa organ failure. Ano? Nanghihinayang. Nagsisizi? Hahaha, hindi naman. Kung hindi lang dahil sa konting talento niya, mabubuhay pa siya hanggang ngayon, dapat matagal na siyang sumama sa nanay niya. Ganon ba? Peke, lahat peke. Lahat ng tao sa bahay na ito gustong lang ubusin ang huling halaga ko. Itong mga nakaraang taon pinaghirapan ko. Bawat kanta ko naging hudyat ng kamatayan ko. Sa muling pagkakataon, gagawin kong lahat ng Shen family. Mawalan ng dangal. Hello, Lolo. Ako si Nian Yan. Yan, tumawag ka na sa wakas sa lolo mo. Akala ko hindi mo na ako gustong makita habang buhay. Hindi po, Lolo. Naniwala lang ako kay Papa. Naniwala ako sa kasinungalingan ni Shan. Akala ko pinabayaan mo na kami ni Mama. Ayaw mo man lang kaming tingnan kahit mamatay ka, kaya ako. Kalokohan. Kung hindi siya pumigil. Matagal ko nang kinuha ang custody mo. Yan, hintayin mo. Sunduin kita ng lolo mo. Boskin, may isa pang. 100 bilyon na proyekto na kailangan mong tingnan. Hindi kaya pantayan ng yan ko. Magmaneho ka. Dalhin mo ako para sunduin si Yan. Ang una kong gagawin, i-check ang katawan ko. Kung may problema pa ba, Yan. Bakit ang payat mo na? Paano ka inalaga ng tatay mo nitong mga nakaraang taon? hindi siya tatay ko. Masamang tao lang siya. Yan. Ano ba ang nangyari, sabihin mo sa lolo mo. Kung may mga has na saktan ka, hindi ko siya palalampasin. Shen. Pinlaw, lumabas na ang resulta ng pagsusuri mula sa binigay ni Shenyan. Natira-tirang pagkain, nakita namin ang nakamamatay na gamot. Ang gamot na ito ay may malubhang epekto sa pagkagumon. Kapag tumigil sa pag-inom, parang libu-libong langgam ang kumakain sa katawan, at kung matagal itong inumin, maaaring masira ang mga internal organs, magkaroon ng organ failure, at kung malala, ay maaaring ikamatay. Ha? Okay lang, Lolo. Sa nakaraang buhay, ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Pero nalinlang ako ni Shan. Pinagtabuyan ko siya at sinaktan. Kahit hayop, hindi kinakain ng sariling anak. Si Shan na ito, isang salot. Napakalupit niya. Huwag kang matakot niyan. Sumama ka sa lolo mo, tiyak na babayaran niya ang lahat. Lolo, wag muna kayong mag-alala. Shan. Hindi ba't gusto niyang maging diva ang kanyang anak na babae? Hindi ba't iyon ang pangarap nila, kaya't sa sandaling? Pinakamalapit na sila sa pangarap nila, sisirain ko ang pangarap na yun. Nang tuluyan, CJ,
Ano man ang gusto mong gawin, laging susuportahan ka ng lolo mo. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo para makapasok ako sa New Song Festival. At makasama sa performance si Shen Weiwei. Gusto kong bawiin lahat ng ninakaw niya sa akin. Sa entablado mismo. Hahaha, Nian. Dapat tapos na ang kanta para kay Weiwei, di ba? Bilisan mo, ipakita mo sa akin, hahaha. Nasaan siya? Baka nalaman na at tumakbo, ha? Paano kung tumakbo siya? Paano na ang kanta ko? Bukas na ang performance kung wala akong original song. Talagang matatalo ako. Hanapin ninyo, huwag ninyong hayaang makatakbo siya. Nanay, tatay, Weiwei, ano ang hinahanap ninyo? Naku Nian, Zan KBA nakpunta. Masama ang pakiramdam mo, hindi ka dapat basta-basta lumabas. Hindi mo alam, halos mamatay na kami sa pag-aalala. Kaninang umaga, sobrang sakit ng katawan ko, mahina ang mga binti. Hindi ako makakatayo. Kaya lumabas ako sa bakuran para humangin, tatay. Kailangan ko bang mag-upo sa wheelchair habang buhay? Ako ang pabigat sa inyo. Ano ba yan? Hindi kita isusukat ang sarili kong anak. Mas gugustuhin ko pa nga na ako na lang ang may sakit. Ako na ang may sakit. Oo nga pala, Nian. Kumusta na ang kanta? Ang galing ng acting, akala ko talaga siya ay isang mabuting ama. Tapos na, itong kanta ay siguradong magpapasikat kay Weiwei. Hit song? Hindi ka naman naglalaro ulit? Nian, Totoo yan? Paano niya nasabi yan? Pinaghirapan ko ang kantang ito, lahat ay dekalidad. Kung ayaw nyo, huwag niyong pagdudahan ang intensyon ko. At saka, ibang-iba ito. Ano na namang chat. Ang isusulat mo. Kung ganyan ang tiwala niyo sa akin, edi kayo na lang gumawa. Huwag, naniniwala kami. Ang gawa ni Nian ay siguradong hit song. At tutulungan niya si Weiwei na maging rina ng musika. Hindi ko alam kung magiging reyna siya, pero itong kanta ay siguradong magpapasikat kay Weiwei. Ito. Bakit Japanese song ito? Nian. Kailan ka natuto ng Japanese? Paano ako magiging bihasa sa Japanese? Ako ang gumawa ng melody. Iba ang gumawa ng lyrics. Naniniwala akong matalino si Weiwei. Kaya niya itong matutunan. Subukan ko na lang. Ay, ang ganda talaga ng kanta. Talagang gumawa ka ng hit song para sa akin. Hindi ka nagloloko? Grabe na ang sakit ko. Naghirap pa ako para gumawa ng kanta para sa iyo, tapos pagdududahan mo pa ako. E di huwag mong kantahin ang kanta ko. Hindi pwede, salamat sa hirap mo, Nian. Dapat kang bigyan ng magandang premyo. Nga pala, bumili si mama ng Maserati, ibibigay na lang sa iyo. Peng, service Montag, okay lang? Binigyan mo ng kotse ang may tumor, ang bait mo talaga. Zaojin, panoorin mo kung paano ko kayo paglalaruan. Ay, Nian, salamat sa hirap. Ngayon, Dapat kang bigyan ng magandang premyo. Nga pala, bumili si mama ng Maserati noong nakaraan, sakto. Ibibigay sa iyo, para may magamit ka, okay lang. Ma, hindi ba para sa akin yan? Vai, bakit ka ganyan ka hindi maunawan? 8 Nian. Ang hirap kong isulat ang kanta para sa'yo, ito pa ang agawin mo, ako. Ganyan din dati, palaging nagkukunwari. Na ibinibigay sa akin ang pinakamaganda, pero ang ibinibigay ay mga bagay na hindi ko magagamit, kaya napipilitan ako ibigay kay Shen Weiwei. Ito ang pinakamalaking kwarto, may pinakamagandang sikat ng araw. Ibigay na lang kay Nian. Vai. Ano sa palagay Montag, ha? Tuwing may magandang bagay sa bahay. Ibinibigay ninyo kay Ate Nian. Sa ang mata ninyo. Si Ate Nian lang ya. Anak ninyo? Nanay, hindi na kailangan, hindi ba sabi ng doktor, kailangan kong umiwas sa hangin? Ito na lang ang kwarto para kay Weiwei. Ako na lang sa maliit, okay na yon. Nian, ito ang mga binili ko para sa'yo sa France. Special para sa iyong birthday, mga damit, sapatos, at bag. Tingnan mo kung gusto mo, bakit lahat para sa kanya? Ako? Lahat kayo, siya lang ang inintindi, wala kayong pakialam sa akin. Weiwei, si Nian ay may sakit. Bakit ka ganyan ka hindi maunawaan? Ito pa ang agawin mo. Nanay, okay lang, hindi naman ako makakalabas dahil sa sakit ko. Sayang lang ang mga damit at sapatos kong sa akin. Weiwei, sa'yo na. Susubukan ko na, maganda ba? Ikaw naman, huwag mong palaging ipagkakait sa kapatid mo. Okay lang. Tingnan nyo, sakto sa paa ko. Kung
Kung talagang para sa akin, bakit para sa isang may sakit? Ang biniling high heels at ang sapatos na yon ay eksaktong sukat ni Shen Weiwei. Parang pinagtripan lang nila ako. Salamat, nanay. Talagang bubuksan mo? Nanay, hindi ba ito ang kotse na ibinigay mo sa akin? Hindi na ako magtatagal. Gusto ko lang sa huling panahon pahalagahan. Ang regalo mo sa akin. Ha? Ano ba naman, Tong Babing, tu. Dati, kapag nakwala si Vaivai. Agad niyang ibinibigay, ngayon, tatay. Tingnan mo si nanay, lahat ng maganda sa bahay ay para kay Ed. Wala ako, pero anak din naman ako ninyo. Hindi ito patas. Tama na, maswerte ka na may malusog kang katawan. Si Ate Nian Montag. Ang sakit-sakit sa mga nakaraang taon. Bakit? Gusto mo pa bang ibigay niya sa iyo ang kotse? Nagpapanggap. Nagpapanggap pa rin? Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magpapanggap. Bakit lahat ng bagay sa bahay ay sa kanya? Wala ba akong karapatang magkaroon ng kahit ano? Ano ba, tu? Sa ganitong oras, kadalasan ang babaeng ito ay agad na nagbibigay sa akin ng mga bagay. Ano ba nangyayaring gayon? Vaivai, bakit lahat gusto Montag? Ikumpara mo sa ate mo, may sakit siya. Mukhang totoo nga na nasanay ka sa akin. Walang alam sa mundo, ngayon lang kita gigisingin. Suntok, suntok ng malakas, Weiwei. Paano mo nasagot si nanay? Nanay, kailangan talaga siyang turuan, suntok ng malakas. Nanay, gawin mo na. Kanina mo pa sinasabi na si Weiwei ay walang alam sa mundo, kailangan siyang gigisingin. Shen yan, masamang babae ka. Hinikayat mo pa si nanay na ako'y saktan. Weiwei, paano mo nasabi ang masasamang salita sa ate mo? Mukhang kailangan ka talagang turuan. Humingi ka ng tawad sa ate mo. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Ayos na, Nian, ang kapatid mo. Kahit hindi siya maunawaan, alam niyang nagkamali siya. Baka pwede mong. Patavarin siyan gayon. Pangit pala talaga ang pag-arte nila, noong nakaraan hindi ko. Napansin, tatay. Sinabi mo rin na si Weiwei ay hindi maunawaan. Tamang panahon ito para turuan siya. Nanay, suntukin mo. Aray. Nanay, hindi mo ba gusto akong suntukin? Nagpapanggap ka lang kanina? Hindi naman, ngayon ko lang siya tuturuan. Aray. Nian, hindi ka ganyan dati. Paano ka? Tatay, naiisip ko lang na wala na akong masyadong oras. Sa natitira kong mga araw, gusto kong turuan si Weiwei para siya ilumaki ng mabilis. Para maalagaan niya kayong dalawa sa hinaharap. Tama, Nian, pero huwag kang makalala. Tatay ay maghahanap ng paan para sa iyo. Hindi ka namin pababayaan. Mukhang hindi na ako gagaling sa sakit ko. Kailangan kong turuan si Weiwei. Shen yan, ano ba ang gusto mong gawin? Weiwei, ano ba nangyayari sa iyo? Malapit na akong 30 anyos. Hindi kita sasaktan. Aray. Ang sampal na ito ay para turuan kang maging masunurin, huwag sumagot sa magulang. Hindi mo ba sinabing hindi mo ako papaluin? Paano mo ito matatawag na pambubugbog? Ito ay tinatawag na pagdidisiplina. Shinyan, ikaw talaga. Ang sampal na ito ay para sabihin sa iyo. Naigalang mo ang iyong ate. Tay, nay, tingnan ninyo ito. Ang masamang babaeng ito na si Shen yan. Ang sampal na ito ay para sabihin sa iyo, bilang tagapagmana ng pamilya Shen. Dapat kang maging maingat sa iyong mga salita at gawa. Hikaf. Naku, Nian. Huwag mo nang paluin, ha? Tay, naaawa ka ba? Pero sa tingin ko, wala na akong magagawa. Kung siya ay hindi magbabago, paano na kayo ni na isa hinaharap? Hindi, paano naman nangyari yon? Ang tatay mo ay naawa lang sa iyo. Huwag mong saktan ang iyong kamay. Weiwei, hindi ka ba galit? Balak ko sana na gamitin ang aking mga hit song para itaas ka bilang isang diva. Kung ganito ang mangyayari, mas mabuti pang huwag mong kantahin ang aking mga kanta. Ikaw, ano pa ba? Tama ang lahat ng sinabi ng iyong Ed. Magsorry ka na sa iyong Ed. Paumanhin, ate Nian. Tama ka, ako ay hindi pa amature, Shenyan. Hayaan mo akong magwagi muna, pagkatapos kong makuha ang championship. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ito. Nian, huwag kang mag-alala, tiyak na hahanapin ng tatay mo. Ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Tiyak.
Giggling ka? Ha? Talaga ba? Akala ko gusto mong mamatay ako. Baka may nalalaman na si Shenyan? Nyanyan, paano mo nasabi yon? Ako ang iyong tunay na ama. Paano ko naman hahayaang mamatay ka? Ang galing mong magkunwari. Akala ko talaga siya ay isang mabuting ama. Natatakot ako na isipin ninyong hindi na ako gagaling. At magiging pabigat lang ako sa inyo. Nyan, bakit mo naman ako isipin ng ganoon? Kahit na ako ay iyong stepmother sa loob ng maraming taon, itinuring kitang tunay kong anak. Paano ka magiging pabigat? Sa loob ng 15 taon, akala ko rin na itinuring mo akong tunay mong anak pero hindi ko inakala na gusto mo lang akong samsamin hanggang sa huling patak ng aking halaga. Nyanyan, sa hinaharap, Tita Shen. At saka si Weiwei, kasama na natin sa bahay, bilis. Tawagin mo na si nanay. Nian, ano ang nangyari? Punasan Montag. Dahil din sa mabuting inang ito, lalo akong nanghihina. Araw-araw, lumalala ang sintomas. Kung hindi ko nalaman na may talento ako sa paglikha, baka matagal na niya akong pinatay. Ikaw ang sumulat nito. Ang galing-galing mo talaga, tunay kang kayamanan ko. Pwede bang ibigay mo sa akin ang kantang ito? Ako, ang nanay mo. Nasang rurok ako ng karera ko, isang hit song na lang ang kailangan para maging rina ng musika. Salamat, Nay. Ang bait mo sa akin. Naalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Gusto kitang. May pakilala bilang isang songwriter sa entablado. Bukas na. Ang paligsahan ng bagong kanta, maghanda ka ng mabuti. Sisiguraduhin kong ang bukas ay magiging ang pinaka-memorable mong araw. Talagang isang araw na hindi malilimutan. Nakatayo si Shen Weiwei sa entablado. Nagniningning habang ako'y parang patay na aso, itinapon nila sa ilalim ng parking. Sa muling pagkakataon, gagawin kong bangungot. Ang araw na ito para sa inyo. Hindi pwede. Ginawa na nila sa iyo ang lahat ng iyan. Paano mo pa magagawa? Naisulat para sa kanya ang kanta? Gusto mo bang gamitin ang hit song mo? Gawin siyang rina? Lolo, huwag kang mag-alala, may paraan ako. Gusto nilang sumikat. Sila'y aking pasisikatin. Pero kung paano sila sa sikat, hindi na nila kontrolado iyon. Naniniwala ako, bukas ay magiging ang pinaka-memorable din nating araw. Hala, teka, naalala ko, ang sinulat mong kanta ay Invisible Wings, di ba? Bakit ito na ngayon? Invisible Wings ba ang pamagat? Bakit ito na ang pinili? Hindi bagay sa iyo ang tono ng kantang iyon. Mas bagay sa iyo ang tono ng kantang ito. Sa mga nakaraang taon, para akong isang Paris ng Invisible Wings na laging nag-aangat kay Shen Weiwei. Ngayon, gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating mo. Kung wala na ang mga pakpak ko. Okay, Weiwei, ito na ang magandang kanta. Magsanay ka ng mabuti. Bukas, kapag nakuha mo na ang titulo, ay may papakilala ko si Nyanyan bilang pinakamahusay na songwriter sa entablado. Sige, inaasam ko na ang bukas. Ang mga naging relasyon mo noon. Noong ibinahagi mo sa akin ang lahat. Naku, kung sana ay tutulong ang lolo mo, sayang lang. Akala niya ikaw ang pumatay sa nanay mo, galit na galit siya sa'yo. Sa loob ng maraming taon, ayaw kanyang makita. Lalo na, tulungan ka sa paghahanap ng doktor. Hanggang ngayon, sinisiraan pa rin niya ang relasyon namin ni Lolo. Noong nakaraang buhay, dito mismo ako ginamit ng pamilya nila. At tuluyang itinakwil. Ngayong muling nabuhay. Sa pinaka-inaasahan nilang entablado, gagawin ko silang lubos na mapahiya. Ngunit ang makasariling ideya ay naging mapanakit na salita. Na nasaktan ka. Kahit na magkasama lang tayo. Kahit na magkahawak lang ang ating mga kamay. Sapat na yon. Ang galing ni Weiwei ngayon. Talagang napakagaling ng kanyang performance. Tiyak na mananalo siya sa paligsahan. Suche na, Champion si Weiwei. Malapit na siyang maging diva. Aba. Tatawagan ko na ang media.
Pagkatapos ng paligsahan, ipapalabas agad ang balita tungkol sa tagumpay ng anak ko. Ipapakalat na. Ha ha ha. Sigurado ba kayo na si Weiwei ang magiging champion? Aba, ngayon, salamat ayo. Kung hindi kanya na sumulat ng napakagandang kanta, paano mananalo si Weiwei, di ba? Ha ha ha. Tatay, kung sakaling. Ako rin ay tumayo sa entablado at kumanta tulad ni Weiwei. At nagwagi para sa'yo. Masaya ka rin ba para sa akin? Kapag naging diva na si Weiwei, ikaw naman. Bilang songwriter, ang isasabak sa entablado. Ha ha ha. Gusto kitang mahigpit na yakapin. Mas mabuti pang maging masaya ka. At ngayon, ang huling challenger. Si Shenyan ay handa nang mag-perform. Shen Nian. Alam mo, naman, napangarap ni Weiwei ang maging diva. Bakit mo sinira ang kanyang performance? Nanay, hindi ba sinabi ni tatay kanina na pareho kaming anak niya ni Weiwei? Dapat tayong masaya kahit sino sa amin ang manalo. Ano ba talaga? Ang nangyayari. Tatay, nanay, hindi niyo ba talaga siya papayagang umakyat sa entablado? Ngayon, ako ang bida. Dapat ako ang maging diva. Mga hurado. Ito ay isang katawa-tawang palabas. Si Shenyan ay hindi akyat sa entablado. Hindi siya marunong gumawa ng kanta. Bilang ina niya, ako ang mag-anunsyo ng pag-withdraw niya sa paligsahan. Sino ang nagsabing hindi ako marunong gumawa ng kanta? Ang kanta na kinanta ni Shen Weiwei kanina. Iyon ay original kong komposisyon. Ano? Shen Weiwei, ito ay paligsahan ng orihinal na kanta. Talaga bang kumuha ka ng kanta ng iba para sumali? Hindi. Shenyan, huwag kang magsinungaling. Gusto mo ba akong sirain? Shenyan, ano ba talaga ang gusto mo? Alam kong nainggit ka kay Weiwei. Gusto mo ring maging sikat, gusto mo ring maging diva. Pero hindi mo dapat siraan ang kapatid mo. Tama na. Ito ay paligsahan ng kanta. Hindi ito laruan para sa inyong magkapatid. Si Shen Weiwei ay nahuling nangopya. Gumamit ng kanta ng iba para sumali. Kapag napatunayan, kailangang diskwalipika. Nian Nian. Ayoko ring ihayag ang katotohanan sa harap ng maraming tao. Pero sobra ka na. Wala kang kaalaman. At napakasakim mo. Ni hindi ka marunong maghapon, paano ka makakagawa ng kanta? Paano ka makakagawa ng magandang kantang hapon? Nyen. Mas mabuting umatras ka na sa paligsahan. May iba ka pang pagkakataon sa hinahara. Kung hindi, kahit si Papa ay hindi ka na matutulungan. Sinasabi mong para sa akin ito. Pero bawat salita mo ay nagtutulak sa akin sa kapahamakan. Sino ang sabi maghapon? Sino ang nagsabing hindi ako marunong maghapon? Notiso ka. Hapon, Nihongo. Ingles, English. Frances, Franke. Finlandes, Suomi. Koreano. Aleman, Deutsch. Bihasa ako sa 6 na wika. Ang paggawa ng kantang hapon para kay Shen Weiwei. Ano ba ang hirap doon? Alin sa mga kanta niya ang hindi ko ginawa? Hindi impossible ito. Paano mo nasasabi ang mga ito? Nagpapanggap ka lang. Tiyak na nagpapanggap ka lang. Tama, sa mga nakaraang taon, ang mga tutor na hinahanap namin para sa kanya, ay tiyak na hindi ituturo sa kanya ang mga bagay na ito. Wala siyang matututunan dito. Tiyak na nakapag-aral lang siya ng ilang linya sa internet at ngayon ay gustong ipang-akit sa amin. Ano ba yan? Talagang kinuha ni Shen Weiwei ang hindi iba. Naku, nakakagulat. Hoy mga kaibigan, tingnan ninyo ito. May pandaraya sa paligsahan. Kahit ganito, Hindi pa rin mapapatunayan na ang kantang ito ni Weiwei. ay gava montag, Shen Nian. Wala kang anumang talento sa paglikha. Huwag ka nang magpahiya dito. Ang pagpapatala ni Shenyan, kami mga kalahok, hindi namin alam. Hindi ito patas. Dapat siyang umalis sa paligsahan Ang sponsor. ng programa para mas maging kawili-wili. Ay nagdagdag ng kick-off round. Hindi namin pwedeng pilitin ang kalahok na umalis. Sino ba ang pinakamalaking sponsor? Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, ang Kin Group, si Boss Kin. May isa akong bagay na kailangan ng tulong mo. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong makapasok ako sa New Song Festival. At makasabay sa performance ni Shen Weiwei. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha niya sa akin. Sa entablado, ibalik ko ang lahat. Shen Nian. Sinasabi mong kinopya ni Weiwei ang orihinal na kanta. May ebidensya ka ba? Siyempre meron. Noong ginagawa ko ang kantang ito, nagsulat din ako ng bersyon sa Chinese. Tatay, gusto mo ba talagang pumunta siya sa entablado at kunin ang lahat sa akin? Huwag kang magpanik. Uminom siya ng gamot na magpapahina sa kanyang mga kalamnan. Isang lumpo siya, hirap na hirap magsalita.
Paano siya kakanta? Huwag kang magmadali. Ano ba yan? Kaya ba talagang kumanta o hindi? Hoy, baka naman isa itong privileged na pinasok ng kapitalista. Kakanta ba o hindi? Kung hindi, bumaba ka na. Ang Ate Montag. Isang taong hirap na hirap magsalita. Gusto pa palang kumanta. Ang paglikha at pagkanta ay dalawang magkaibang bagay. Gusto pa ni Shenyan na sirain ang record ko. Sa paglalakbay na ito, pahinto-hinto, sumusunod sa bakas ng kabataan. Bago lumabas ng istasyon, biglang may pag-aatubili. Hindi maiwasang maalala. Ang ganda ng boses, napakasensitibo. Isang kanta, dalawang lasa ang naibigay. Mainit pa rin ang pakiramdam, hinipan ng hangin ang nakaraan. Noong una kong makilala ang mundong ito, napakaganda ng lahat. Tumingin sa malayo, parang nasa harap ko na. At handa akong maglakbay kahit saan para maranasan ito. Bakit, ngayon dapat ako ang nagniningning? Bakit si Shenyan ang nakatayo? Sa entablado at tinatamasa ang tagumpay. Shen Nian. Ilan pa ba ang mga bagay na hindi namin alam? Nahulog ako sa laki ng mundo at nalulong sa mga pangarap nito. Hindi alam ang totoo, hindi lumalaban, hindi takot sa chismis. Paano siya nagkaroon ng ganoong kagandang boses? Naging bahagi rin ako ng tag-araw at sumunod sa kung ano ang nararamdaman. Vai, talaga bang matatalo siyan gayon? Hindi. Ayaw kong tanggapin. Kahit anong pagsubok ang dumating. Maganda, puno ng emosyon. At walang masyadong technical na kagandahan. Kumpara sa bersyon na hapon, mas malambing at matatag ito. Sa maikling paglalakbay, may mga paghinto at distansya. Hindi ko alam kung kwento o damdamin ang hinahaplos. Siguro inaasahan. Ang mga gamot na iyon, sapat para mawala ang kanyang lakas at mabulok ang mga organo. Ngayon, pinipilit niyang gamitin ang kanyang katawan. Sana mamatay siya sa entablado. Noong una kong makilala ang mundong ito, napakaganda ng lahat. Shen Yan, tiyak na pinipilit niya lang. Pinsan parang nasarap na. Yung mataas na nota mamaya, tiyak na hindi niya kakayanin. Masira ang boses. Ngayon nalibot ko na ang mundo. Ang katawan ni Shenyan ay halos sumuko na. Tiyak na hindi niya kakayanin kumanta. Hindi na ako makapaghintay. Makita siyang mapahiya, hahaha. Nahulog ako sa laki ng mundo at nalulong sa mga pangarap nito. Hindi alam ang totoo, hindi lumalaban. Nanay, tatay, ano ba nangyayari? Kahit na hindi naman masyadong mataas ang nota ng kanta. Pero si Shenyan, ang katawan niya ay, paano niya nagagawa? Naging bahagi rin ako ng tag-araw at sumunod sa kung ano ang nararamdaman. Yung kanta ni Shen Vai, maganda naman. Pero hindi maintindihan, saka puro technical. Walang emosyon. Para sa akin, mas maganda ang kanta ni Shen Yan. Tama. Si Shenyan, parang naipapahiwatig niya. Pagkatapos ng unos, ang determinasyon at lambing sa kinabukasan. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang aking pangunahing layunin. Kampiyon, talagang kampiyon. Kampiyon. Talagang kampiyon. Hinahaplos ng hanging gabi ang iyong puting buhok, pinapaginhawa ang mga peklat ng alaala. Ang iyong mga matay puno ng liwanag at dilim, at ang iyong ngiti parang bulaklak na namumukadkad. Tinatakpan ng dapit hapon ang iyong pabigat-bigat na hakbang, papasok sa larawang itinago sa tabi ng kama. Sa larawan, ikaw ay nakayuko at nagsasalita. Hanggang ngayon, humahanga pa rin ako sa lawak ng mundo at nalulunod sa mga pangakong pambata. Wala nang katotohanan o kasinungalingan, walang pag-aalinlangan, walang saysay na biro. Ibinabalik ko sa kanya ang aking kabataan, kasama ang tag-araw na tumugtog sa aking mga daliri. Ang tibok ng puso ay sumasabay sa hangin. Sa ngalan ng pag-ibig, payag ka pa ba? Bakit? Bakit ganun pa rin kagaling ang kanyang pagkanta? Ang kanyang katawan, halos mamatay na.
pero nakakapag-awit pa rin ng ganito kaganda. Kaya ang lahat ng pagsisikap ko para kay Weiwei, mali ba ang aking ginawa? Ano na ang gagawin ko ngayon? Hindi ko naman pwedeng hayaan na matalo ako sa babaeng ito. Sana noon PA. Pinainom ko na lang siya ng maraming gamot para mawalan siya ng boses. Para hindi na siya makapagsalita. Nanshan, mag-isip ka ng paraan, mabilis. Hindi ko pwedeng hayaan si Shenyan na nakawin ang atensyon sa aking anak. Ang kantang ito, pareho sa diwa at sa pagkanta, ay mas maganda kaysa kay Shen Weiwei. Ano naman ang silbi ng kagandahan? Hindi ba si Weiwei ang unang sumulat ng kanta? Si Shenyan ang sumunod na kumanta. At ang pinag-usapan natin ay orihinal na komposisyon. Anong kapatan mayroon ang isang mandaraya na tumayo sa entablado? Tama, si Shen Weiwei ang unang kumanta. Sino ba talaga ang nangopya? Ang aking ama ay makakapagpatunay sa mga nakaraang taon. Ang bawat kanta na kinanta ni Shen Weiwei ay original kong komposisyon. Shen Nanshan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Shen Nian, hindi ko sana gustong gawin ito sa harap ng maraming tao, na ilantad ang iyong kasinungalingan. Ngunit talagang ayaw mong magsisi. Kaya, huwag mong sisihin ang iyong ama. Mga kababayan, ito ang orihinal na manuskrito ni Shen Weiwei sa paglikha. Sa wakas, nahuli na. Mga kababayan, ito si Shen Weiwei. Ang manuskrito noong siya ay nagkakatha. Shen Nian, hindi mo pa rin aminin na ikaw ang nangopya? Shen Yan, nagsisinungaling ka. Mabubunyag din ito sa huli, mas mabuti pa. Aminin mo na ngayon na ikaw ang nangopya. Baka sakaling patawarin ka pa ng mga manonood. Tama ka. Pagsisinungaling, mabubunyag din ito sa huli. Ano ba talaga ang nangyayari kay Shenyan? Parang nitong mga araw na ito, parang ibang tao na siya. Niyan yan, alam ni mama na palagi kang may sakit. Baka side effect ng gamot kaya. Nagawa mo ang mga ito. Basta aminin mo lang na nangopya ka at magbago. Hindi ka namin sisisihin. Nangopya ng kanta ng iba, tapos ikaw pa ang galit. Ang sama talaga ng ugali niya. Talagan ka. Niyan, aminin na natin ang panggagaya. Mag-withdraw sa paligsahan, umuwi na lang at magpagaling, okay? Shen Nian, hanggang gayon. Muntik mo nang mapahiya ang pamilya natin. Kung magpapatuloy ka pa, huwag mo na akong tawaging tatay. CJ, Tito, Ikaf, ano ang tawag mo sa akin? Tito, Shenyan, ano ba talaga ang gusto mo? gusto kong ilantad ang tunay na mukha ng inyong pamilya. Nandito na ang ebidensya, hindi mo pa rin aminin? Ebidensya. Ito ang patunay na hindi ako nangopya, mga hurado. Pwede bang gamitin ang easy light dito? Ha? Ano ang nakasulat dito? Parang Shen Weiwei, Mangongopia. Shenyan, ano ba ang ginagawa Montag? Shen Weiwei, kaya kitang itaas sa tuktok at kaya rin kitang ibagsak ng lubusan. Shen Nian, babeng ito. Tinawag mo akong mangungopya. Hindi ba totoo naman? Ako, Shen Nian, Zinadia Montag talaga, tu. Plano Montag talaga ito, kaya talaga nito ka. Sumulat ng isang hit song ng walang kahirap-hirap. Hindi ko dapat siya pinabayaan. Dapat noon palang inalis na siya. Plano ko talaga ito. Plano ko ang buong pamilya mo. Masamang ugali. Alam kong gagamitin mo ito bilang ebidensya. Alam kong hindi mo ako papayagang sumikat. Hindi ninyo ako hahayaang maging artista. Shenyan, ikaw. Shen Weiwei, ano parang masasabi mo? Tanggalan ng karapatang sumali. Hindi ako nangopya. Mga kanta ko ito, orihinal ko. Akin ito. Nandito na ang ebidensya. Magdadahilan ka pa ba? Shen Weiwei. Ipaliwanag Montag nga ito. Hindi ba? Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nangopya? Hindi mo ba narinig kanina? Sinasabing lahat ng kanta ni Shen Weiwei sa mga nakaraang taon ay gawa ni Shenyan. Hindi ako, hindi ako. Shenyan, babae ka. Kung hindi dahil sa iyo, magiging top artist na ako ngayon.
Bakit mo ako sinisiraan? Ikaw ang sumira sa sarili mo. Kung wala ang mga kantang sinulat ko, paano ka aabot sa ganitong punto? Hindi ako, hindi ako. Ako ang gumawa ng mga kantang ito. Lahat ay gawa ko. Walang kwenta siya. Isang aw lang siya sa music school. Hindi siya nag-aral. Paano siya makakagawa ng hit song? Ako ang gumawa. Lahat ay gawa ko. Hanggang ngayon, sinasabi mong gawa mo ito. Kung ganun, Shen Weiwei, handa ka bang sumabak sa isang songwriting challenge sa akin? Paano mo gusto? Random tayong pipili ng isang lucky viewer ngayon. Gagawa tayo ng bagong kanta base sa kwento niya. Ano? Ako. Live ako kanina. Ngayon nag-init ang mga viewers. Para patas ang laban, random na tayong kukuha ng isang lucky viewer at based sa kwento niya. Gagawa tayo ng kanta sa harap nila. Ex-convict ako. Nung bata ako, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nagkamali ako. 30 taon ako sa kulungan. Ang hirap ng buhay sa kulungan noon. Araw-araw, puto lang ang kinain. Pero mas masakit ang puso ko, ang mga araw sa kulungan. 30 taon na ang nakalipas. Kakalabas ko lang ngayon, alam kong nakakahiya ang krimen. Pero wala na akong mukhang maihaharap sa pamilya ko. Miss, pwede mo bang gawan ng kanta ang kwento ko? Isang kanta? Isang dating bilanggo, hindi na lang sana lumabas. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ito gagawing kanta? Shen Weiwei, hindi ba't ikaw ang master ng paggawa ng kanta? Kaya mo ba? Sino ang makakagawa ng hit song sa ganitong maikling panahon? Sino ang makakasulat nito ng live? Ako. Lungkot. Lungkot na nagpapaningning. Mula nang tayo'y maghiwalay, sa kulungan na ako nakatira. Luhay tuloy-tuloy na pumapatak. Wow, ang bilis mong nakagawa. Ganitong kwento, kaya niyang gawan ng kanta? Hawak ko ang aking maliit na tinapay. Walang kahit patak ng mantika sa ulam. Ang hirap ng buhay sa loob ng kulungan. Bawat hakbang puno ng pighati. Ang lungkot at kawalan ng pag-asa sa kulungan, narito sa linyang ito. Nakakahiya ang mga kasalanang nagawa, paano ako makakatingala? Malayo sa pamilya, nawalan ng kalayaan, luha ay naging ilog ng pighati. Mula ngayon, wala nang mukhang maihaharap sa pamilya. Puno ng walang katapusang lungkot ang puso. Tama, ito ang kanta para sa akin. Maganda, talagang akma sa kanyang sitwasyon ang kantang ito. Paano nangyari ito? Sa ganitong maikling panahon, paano niya nagawa ang ganitong kanta? Lungkot. Lungkot na nagpapaningning. Mula nang tayo'y maghiwalay, sa kulungan na ako nakatira. Luhay tuloy-tuloy na pumapatak. Tuloy-tuloy na bumabagsak. Wow, kinanta na talaga niya. Ang hirap ng kantang ito, nagawa niya. Talagang magaling ang Shenyan na ito. Hawak ko ang aking maliit na tinapay. Walang kahit patak ng mantika sa ulam.
Wow, ang ganda ng boses at talento niya. Bakit ngayon ko lang siya narinig? Sayang talaga. Kung mas maaga sana siyang sumikat, baka naging superstar na siya ngayon. Bakit, Shen Nian? Bakit niya nagawa ang ganitong kanta? Bakit? Ito ang kanta ko sa kantang ito. Narinig ko ang buhay ko. Paano ako makakatingala? Nawalan ako ng kalayaan nang iwan ko ang aking pamilya. Ang luha ko'y naging mapait na agos. Mula ngayon, wala na akong mukhang ihaharap sa aking pamilya. Puno ng walang katapusang lungkot ang puso ko. CJ, Shen Weiwei. Ngayon, ikaw naman ang magpatunay sa sarili mo. Shen Nian. Sa mga nakaraang taon, lagi kitang pinagbibigyan. Bakit mo pa rin nasira ang tanging pangarap ko? Shen Nian ha. Kahit kaya mong gumawa, hindi ibig sabihin na hindi mo kinopya ang kanta ni Weiwei. Nian, may sasabihin ka ba? Na hindi natin pwedeng pag-usapan sa bahay. Dito mo talaga gustong. Sirain ang kinabukasan ni Weiwei. Nung sinisiraan ninyo ako na nangopya kanina, naisip niyo ba ang kinabukasan ko? Pia, ano ang gagawin natin ngayon? Hahayan niyo lang ba? Nasirain ni Shenyan ang reputasyon ko. Hindi mangyayari yan, ang tagal ng uminom ng gamot si Shenyan. Kung ipipilit natin, hindi siya magtatagal. Kung gusto niyang kumanta, hayaan mo, gusto ko lang makita. Kung gaano katagal makakayanan nitong lumpo na nakaupo sa wheelchair. Baka yung tao kanina, ikaw ang nagplano. Hindi yon toto, hindi toto, oo, hindi toto. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung ayaw niyo pa ring aminin, gagawa ako ng isa pang kanta. Para tuluyan ninyong masira ang reputasyon ninyo. Niyan. Ang paglikha ng musika ay hindi talaga madali. Lalo na ngayong hindi ka na makakatayo. Paano ka pa makakanta? Sinong nagsabing hindi ako makakatayo? Paano ito nangyari? Paano siya nakakatayo? Hindi ba't mabigat ang sakit mo? Paano ka nakakatayo? Hindi ba't sinabi mong hinanap mo ang pinakamagaling na doktor? Para gumaling ako. Ngayong nakakatayo na ako. Hindi ka ba masaya? Hindi ko ibig sabihin yon. Anong gagawin natin? Hahayaan ba natin siyang sumali sa paligsahan? Huwag kang mag-alala. Kahit nakakatayo na siya, ano naman? Matagal siyang nakaratay sa kama. Hindi stable ang kanyang paghinga. 2 kanta na ang kanyang kinanta. Ubos na ang kanyang lakas. Hindi ako naniniwala na makakanta pa siya. Shen Nian, kahit na tumayo ka man. Hindi ka makakagawa ng musika. Hindi mo alam ang hirap ng paglikha. Ang paglikha ay nangangailangan ng oras at inspirasyon. Paano mo masasabing makakagawa ka agad ng isang kanta? Tama. Si Weiwei ay isang songwriter. Kahit na siya ay hindi makakagawa ng kanta sa harap ng madla. Ikaw na magnanakaw ng kanta, siguradong hindi mo alam ang hirap ng paglikha. Ako ay magnanakaw. Shen Weiwei. Sabihin mo sa lahat, sino talaga ang magnanakaw ng kanta? Nian, mahal na mahal ka namin. Para sa iyo, handa kaming ibigay ang lahat. Paano mo nasabi sa amin ang ganyan? Mahal ako. Sa mga nakaraang taon, simulat sa pool. Si Shen Weiwei lang ang inyong anak. Siya lang ang minahal ninyo, lahat ng pagmamahal at bagay ay ibinigay ninyo sa kanya. Mahal ako. Mukhang gusto ninyo akong mamatay. Alam na ba niya ang lahat? Paano nangyari yon? Kahit na may hindi pagkakaunawaan kayong dalawa ni Weiwei, hindi mo dapat ginawa ito upang sirain ang buhay ni Weiwei. Sa mga nakaraang taon, ang bait ng mga magulang natin sa iyo, kahit anong gusto mo, agad-agad, ay ibinibigay sa iyo. Niyan, mahina ang iyong katawan. Hindi ka makakanta sa entablado kapag gumaling ka na. Ako at ang iyong ama, tutulungan ka naming magsimula sa industriya. Bakit ka nagmamadaling magnakaw ng kanta ni Weiwei? Grabe naman itong si Shen Nian.
Nga, ang bait-bait sa kanya ng pamilyang ito. Si Shen na master, isang kilalang songwriter. Paano nagkaroon ng anak na magnanakaw? CJ. Magandang hindi pagkakaunawaan. Magandang magnanakaw. Hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin magsabi ng totoo. Ete, lahat ng sinasabi ko ay totoo sa mga nakaraang taon. Lagi akong natatakot na magalit ka sa akin, nabuhay ako ng maingat. Hindi ko inakala na ayaw mo pa rin akong patawarin. Kung ayaw niyo pa rin magsabi ng totoo. Wiwi, hindi ba't paborito mong nakawin ang mga kanta ko? Kaya susulat ako ng isa pa para sa'yo. Nakabukas ang ilaw pero sabi mo nagdilim. Nakabukas ang pinto pero sabi mo hindi ka makauwi. Maaga kang natulog pero sabi mo pagod ka. Sawa ka na pero pinipilit mong ayusin. Sabi mo gaano mo kamahal ang isang tao. Sino niloloko mo? Ang bilis, paano? Ang bilis, nakasulat ka na naman ng kanta. Hindi ba siya'y may sakit? Kanina'y mahina na ang hininga. Ngayon paano? Paano siya nakapagtambol? Saan siya natuto ng jazz drums? Ayaw mong sayangin. Sabi mo huwag mag-aksaya. Takot kang matalo. Sabi mo baka ka mapahamak. Ginawang pagkakamali ang lahat ng sakit. Ginawang hindi maintindihan ng kahit sino ang tama at mali. Saan niya nakuha ang ganitong lakas? Hindi ba't malapit na siyang manghina? Siya. Sino tinatago? Hinahangaan ko ang iyong pagiging direkta. Pero pakisara ang iyong bibig, ay nako, nag-aakusa ng walang basehan. Nag-aakusa ng walang katotohanan, ang katotohanan ay hindi mo laruan. Huwag kang lumampas. Ito ba'y pambabastos sa akin? Ay, Nag-akusa ng walang basehan, nag-akusa ng walang katotohanan. Ayos. Ang ganda ng liriko. HMP. Hindi ako sumasabay sa iyo, hindi ako magiging katulad mo. Anong klaseng kanta ito? Anong klaseng komposisyon? Ito'y tahasang palalait, ang ganitong tao. Hindi karapat-dapat na tumayo sa entablado. Hinahangaan ko ang iyong pagiging direkta. Pero pakisara ang iyong maliit na mabahong bibig. Huwag kang mag-akusa ng walang ebidensya. Huwag kang mag-akusa ng walang katotohanan. Hindi ako sumasabay sa iyo. Hindi ako magiging katulad mo. Maliit na mabahong bibig. Shenyan, anong klaseng kanta ito? Hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin. Nakabukas ang ilaw. Sabi mo nagdilim. Nakabukas ang pinto. Sabi mo hindi ka makauwi. Maaga kang natulog. Pero sabi mo pagod ka. Sawa ka na. Pero pinipilit mong ayusin. Sabi mo gaano mo kamahal ang isang tao. Bakit? Ang bilis mong makakatha. Bakit? Kaya mong gumawa ng ganitong kanta. Bakit? Hindi naubos ang iyong lakas at enerhiya. Ayos. Sino nagsabing hindi maganda ang liriko? Ang liriko ay, napakaganda talaga. Sabi mo gaano ka kamahal. Niloloko ka. Ito'y tahasang, isinulat ang buong peking pamilya niya. Ay naku, ayos. Nag-aakusa ng walang basehan. Nag-aakusa ng walang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi mo laruan. Huwag kang lumampas. Ganitong nakakapagod na kanta. Nagtatambol pa siya. Tiyak na hindi niya kakayanin. Mamaya ay mahihimatay siya. Tiyak na mahihimatay. Huwag basta-basta magbintang ng magnanakaw ng walang ebidensya. Hindi ako sumasabay sa sayaw mo, hindi ako magiging katulad mo. Ay, nahihilo na si Shenyan, huwag mo nang pilitin. Sabik na akong makita kang mabigo sa entablado na ito. Mabigo. Hinahangaan ko ang iyong pagiging direkta. Pero pakisara ang iyong bibig, ay nako, huwag basta-basta magbintang ng magnanakaw. Walang basehang pagbintang, hindi mo kayang laruin ang katotohanan. Huwag kang lalampas sa limitasyon. Sa mga taon ko sa industriya, hindi pa ako nakakita ng ganitong mang-awit. Ang lakas ng loob na atakihin ang mga hurado at manunood sa entablado. Kayabangan. Talagang napakayabang. Huwag basta-basta magbintang ng magnanakaw ng walang ebidensya. Hindi ako sumasabay sa sayaw mo, hindi ako magiging katulad mo. Tumigil ka, huwag ka nang kumanta. Kalakaran. Ang lakas ng loob na atakihin ang mga hurado sa entablado. Ang taong tulad niya, kahit gaano pa siya katalino, hindi kaapat-dapat sa entablado na ito. TSK. Hinahangaan ko ang iyong pagiging direkta. Pero pakisara ang iyong maliit at mabahong bibig, huwag basta-basta magbintang ng magnanakaw. Hindi ako sumasabay sa sayaw mo, hindi ako magiging katulad mo.
Shenyan, sinira mo ang entablado ko. At hinamak mo pa ako, hinding-hindi ka magiging maayos, hinding-hindi. Ang ganda talaga. Tama, napakaganda ng kantang ito. Paano siya nakakanta pa? Hindi ba sinabi ng doktor na magkakaroon siya ng muscle atrophy? Bakit? Bakit siya nakakanta pa ngayon? Bakit? Ngayon, patunayan mo ang iyong kakayahan sa paglikha. Ito. Hindi ba't ikaw ang henyo sa paglikha? Ano nang nangyari? Hindi mo kaya, di ba? Ako, sino ang nagsabing hindi ko kaya? Eh di gawin mo. Ito, ang paglikha ay nangangailangan ng oras. Ang paglikha ay nangangailangan ng inspirasyon, hindi ito madali lang. Na malilikha. Ikaf. Kung ikaw nga ang henyo sa paglikha, dapat madali lang sa iyo. Ang gumawa ng isang kanta. Ako. Weiwei, okay lang, hindi niya kayang magpakita ng ebidensya ng iyong pangungopya. Huwag mo na siyang pansinin. Dahil hindi ka talaga marunong lumikha. Shen Weiwei, hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin aminin na ang mga kantang iyon ay kinopya mo sa akin. Wala akong ginawa. Talagang pangungopya ito. Naku, kung hindi niya kayang isulat, ibig sabihin ba? Lahat ng kanta dati ay talagang gawa ni Shenyan. Baka naman lahat ng karangalan na natanggap ni Shen Weiwei ay kay Shenyan pala. Pangongopia talaga. Tumahimik kayo. Tumahimik kayong lahat. Sinong nagsabing hindi ako marunong gumawa? Gagawa ako ng orihinal ngayon din. Kumanta ka. Hindi ba't pinakamasaya ka sa entablado? Gagawin kitang walang kinang sa paborito mong lugar. Gugupitin ko ang pangarap mo ng tuluyan. Kumanta ka nga. Kumanta ka. Kanta ka na. Naririnig ang pag-alis ng taglamig. Nagising ako sa isang taon at buwan, nag-iisip, naghihintay, umaasa. Pero hindi maayos ang hinaharap, maganda, mukhang. Si Shen Weiwei pala. Ay may talino rin sa paglikha, syempre naman. Si Nyanyan, mahilig lang magsinungaling. Laging naiinggit sa kakayahan ni Weiwei, maulap, dapit hapon. Sa labas ng bintana ng kotse. May naghihintay sa hinaharap, kaliwa, kanan, tingin sa harap. Ilang liko pa bago dumating ang pag-ibig. Sino na makikilala ko? Anong usapan ang magaganap ang taong hinihintay ko? Gaano pa kalayo ang kanyang hinaharap? Anong nangyayari? Sa huli, natutunan ko na kung paano magmahal, sayang lang. Malayo ka na, nawala sa maraming tao. Sa huli, sa wakas ay, Naka. Ito. alam ko may mga tao kapag nawala na, hindi na babalik. Anong nangyayari? Hindi ba't orihinal na kanta raw niya ito? Bakit alam din kantahin ni Shenyan? Ito. Nga Weiwei, hindi ba't orihinal mong kanta ito? Bakit alam ko rin kantahin? Ako, paano ko malalaman? Dahil lahat ng kantang ito, ako ang sumulat sa mga taong ito. Ginamit ninyong pamilya ang pagmamahal ninyo sa akin. Para lang magsulat ako ng kanta para kay Shen Weiwei. Mula nang magsimula siya hanggang ngayon, lahat ng kanta, gawa ko. Wala ba kayong inisip kundi si Shenyan? Wala ba talaga kayong pakialam sa akin bilang anak? Paano naman? May sakit si Nyanyan. Kaya mas binibigyan namin ng pansin ni Papa. Pero wala kayong pakialam sa pangarap ko. Kapag umubo lang si Shenyan, nag-alala ka agad kayo ng sobra. Ayos, kung gusto mong kumanta. Tutulungan ka namin. Haha, di ba niyan? Ah, Weiwei, gagawan kita ng kanta. Siguradong hit, this at tawagin nating later. Gamitin ang kanta kong isinulat. Kunwari orig mo.
Mga taong ito, pinasikat ka. First Love, ginawa kang champion sa The Singer, Bubble. Blue and White Porcelain, ginawa kang top-tier singer. Alin sa mga yan ang sinulat mo? Yung Bubble Tea hindi nakakampiyon ka Shen Vai Vai. Essay singing competition? Naalala ko tong kanta na to, biglang sumabog sa trending. Dagdagan ng milyon-milyong followers, Beautiful Bubble. Ang ganda talaga ng tunog. Ganitong level ng singer. Shen Vai Vai talaga nagpabago. Nang impression ko sa kanya, hindi siya basta't maganda lang. Siya ang genuine, young original singer. Ang galing talaga ni Shen Vai Vai, yung boses. Anong lungkot? Yung kantang tu, sumabog sa trending, hindi ka o akalain. Na si Shen yan pala ang nagsulat. So ibig sabihin, si Shen Vai Vai ay plagiarist? Plagiarist, plagiarist, plagiarist. Naalala ko, nung judge ako sa Good Singer. Nung nanalo ng championship. Si Shen Wei Wei, gamit yung Blue and White Porcelain, baka naman. Si Shen yan din ang nagsulat nito. Wala ka namang ebidensya. Paano mo mapatunayan na? Galing kay Shen yan. Baka naman. Si Shen yan ay impostor lang. Mukha namang, mas naniniwala ka kay Shen Vai Vai. Wala ka ring ebidensya na patunayan na. Original ni Shen Vai Vai, tong engakanta. Ito. Hay, dapat fair tayo. Kate Noyon Lang, si Shen Yan Essay Stage. Nakagawa ng hit. Kung si Shen Vai Vai. Ay makakagawa rin ngayon sa stage. Maniniwala rin ako sa kanya. Pero na yon, Si Shen Vai Vai talaga ang plagiarist. hindi ako ang nagsulat ng mga kantang to. Blue and White Porcelain, Bubble. Lahat ako. Ako ang original. Hirap kong sinulat to, tapos sasabihin mong sayo. Kung ganito, bakit hindi ka nakasulat kanina? Ito, Hindi ka ba makakasulat? Shen Nian. Huwag mong isipin na dahil nakagawa ka ng isang kanta, maaari mong burahin. Ang lahat ng kay Weiwei, wala kang ebidensya. Si Vai Vai ay kapatid Montagren. Paano mo nagawa na agawin ang lahat sa kanya? Hindi lang ang lahat niya ang aagawin ko, kundi pati ang lahat mo at ikaw. Shen. Ano ang ibig mong sabihin? Shen yan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Noong isang araw, si Zhao Jing. Ang kilalang kompositor, si Shen. Ano ang gusto kong gawin? Ngayon, ipapaalam ko sa lahat. Ang tunay na mukha ng pamilya ninyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Grebe, malaking iskandalo ito. Malamang, mag-trending ito sa social media. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko kaya kitang turuan na maayos, pero hindi ko inakala. Na magiging isang sinungaling ka pala. Gusto mo bang sabihin na ang mga kanta kong ginawa ay gawa mo rin? Nian Nian. Kapag nagsinungaling ka, kailangan mo ng 100 kasinungalingan para takpan ito. Alam mo ba? Hindi ko sinasabing ninakaw ninyo ang mga kanta ko. Sa mga nakaraang taon, para kay Shen Weiwei. Paulit-ulit ninyo akong nilinlang at ginamit para gumawa ng kanta para sa kanya. Alam ninyo ang birthday ni Shen yan na at mo. Pero ang birthday ko, hindi ninyo alam. Ngayon, mas lalo ninyo akong pinapabayaan. Kahit birthday gift, wala na kayong binibigay sa akin. Weiwei, hindi ganito. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag dahil sa iyo. Kaya hindi na ako mahal ni nanay at tatay. Hindi totoo. Vai Vai, hindi talaga ganito. Taman ka. Dahil sa iyo, Shen yan na ate mo. Bigla siyang nagkasakit, kaya kami ni nanay ay dinala siya sa ospital. Kaya nalimutan namin ang birthday mo. Kung gusto mo, sabihin mo. Ano ang gusto mo, gagawin namin ang lahat para mabayaan ka. Ako. Ngayon, bumababa ang aking kasikatan. Kailangan ko ng hit song. Para tumaas ang aking reputasyon. Kaya ko, sa mga nakaraang taon, gamit ang mga paraang ito. Ilang beses na ninyo akong ginamit, alam ba ninyo? Ikaf. Shen yan, ano ba ang pinagsasabi mo? Ano ba talagang nangyari? Hindi ba dapat matagal na siyang namatay? Hindi ba dapat matagal na siyang namatay dahil sa pagkapagod? Paano niya panatatayo ngayon? Nanay, may problema BASA. Gamot ng doktor. Sandali lang. Kumusta? Pigahipi. Pagkatapos inumin ang gamot na yon, hindi ba natutulong nito ang kanyang mga kalamnan? At hindi na siya makakatayo pa? Anong sinasabi niya? Tama ka. Pag kinain niya ang gamot, sinisiguro ko sa'yo na hindi na siya makakatayo pa ulit. Kung palaging inumin, masisira ang kanyang vocal cords at maaring magdulot ng pinsala sa kanyang internal organs. Baka mamatay pa siya dahil sa organ failure. Dapat naka-wheelchair lang siya. Habang buhay. Gusto pa niyang makipag-arawan sa titulo ng diva sa anak ko. Bakit nakakatayo pa rin siya? Imposible yan. Sigurado ka bang nainom niya lahat ng gamot?
Sa clinical use, grabe ang side effects ng gamot na ito. Talagang magdudulot ito ng muscle atrophy. Paano niya pa? Natatayo? Hindi lang ako. Nakakatayo. Magiging diva pa ako. Tatay, tama ka. Maaring maging diva. Ang iyong anak. Pero hindi si Shen Wiwi. Kundi ako. Anong pinag-usapan nila? Anong sinasabi niya? Paano ka nakakapag-French? Ano nang nangyari, tatay? Ang iyong anak na babae ay marunong magsalita ng Frances. Hindi ka ba nagulat? Bakit ka mukhang natatakot? Ako. Nagugulat ako na marunong ka palang magsalita ng Pranses. Sinadya mong itago ito sa amin. Kung sinabi mo lang sana sa amin noon pa, hindi na sana ito naging sorpresa. Kaya lahat ng sinasabi namin sa harap mo, naiintindihan mo pala. Hoy, ano ba? Ito ba ang aking doktor? Pwede ba akong makausap niya sandali? Pag-usapan natin ito sa bahay. Aminin na namin ang pagkatalo ni Weiwei sa laban na ito. Ang iba, pag-usapan natin sa bahay. Okay, ma? Ako? Tumigil ka na. Anong oras na? Ano pa ang pinag-awayan mo? Nian. Umuwi muna tayo. Pagdating sa bahay, papakausapin kita sa doktor. Okay. Ayaw mong makausap ko siya dahil takot kang marinig ko. Ang mga bagay na hindi ko dapat marinig. Itong mga nakaraang taon, lihim akong nag-aral ng Frances. Akala ko makakasama ko kayo. Pero sa halip, narinig ko ang aking mabuting ama, ang aking madrasta, at ang aking kapatid na babae, na nagtutulungan kasama ang doktor para lason ako at patayin. Ano ang ibig sabihin niyan? Ha? Gusto nilang patayin si Shenyan. Malaking balita to. Grabe, sariling ama, gagawan ng masama ang anak. Nian, anong sinasabi Montag? Ako ang iyong tunay na ama. Paano ako makakasakit sa iyo? Alam mo rin na ikaw ang aking tunay na ama. Kahit ang tigre ay hindi papatay ng anak, paano mo nagawa? Nian, malaking pagkakamali lang ito. Ako ang iyong ama, gusto ko lang ang kabutihan mo. Paano ako makakasakit sa iyo? Ako. Itong mga nakaraang taon, pinainom din niyo ako ng gamot na may malalang side effects. Kaya nanghina ang katawan ko at hindi na ako makalakad. Hindi na makalabas. Nyan, bakit ka nagsisinungaling ulit? Gusto ninyong ubusin ang huling halaga ko. Para itaas si Weiwei bilang reyna at gusto rin ninyo. Manatili akong nakakulong sa wheelchair habang buhay, hindi makalakad. Hindi ba't gusto ninyong patayin ako? Shenyan, huwag kang magsalita ng walang basehan. Nagbibintang ka ng walang katotohanan. Kung nagsisinungaling ako o hindi, tawagin ang doktor at malalaman natin. Sakto, para makita ng lahat ang totoong mukha ninyo. Shenyan, zubra ka na ba es aga mo? Nasira na ba ang utak mo? Nyan, ang ibig kong sabihin. Hindi muna tayo maglalaro, uwi muna tayo. Uwi na tayo, okay? Hindi. Ngayon mismo, babayaran ninyo ang ginawa ninyo. Babayaran ninyo ang inyong mga kasalanan. Guguluhin ko ang buhay ninyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang plagiarism ay maliit na bagay lang. Pero kung pagpatay ang usapan, malaking kaso na yan. Totoo yan? Gusto nilang saktan ang sarili nilang anak? Grabe naman. Anong klaseng pamilya to? Gusto nilang patayin ang sarili nilang anak? Shenyan, okay lang na ninakaw mo ang kanta ko. Pero bakit mo gagamitin ito para siraan ang mga magulang mo? Nian. Hindi man ako ang iyong tunay na ina. Pero ilang taon na kitang inalagaan. Bakit mo kami ginaganito? Ginaganito ko kayo. Sige, kung matapang kayo, hayaan nyo akong magpatawag ng doktor para suriin ako. Para malaman kung may sakit ba talaga ako o wala. Naku, ate Nian. Hindi na kita pagtutuunan ng pansin sa pagnanakaw mo ng kanta ko. Pero ito ay usapang pamilya. Uwi na tayo at pag-usapan natin, okay? Yan ang bahay ninyo, hindi ko. Tama na. Mas mabuti pang ipaliwanag nyo ngayon din kung ano talaga ang nangyayari. Mga kasama, ang anak ko ay may matagal ng sakit. At ang gamot niya ay may side effects. Kaya, may problema siya dito. Sa madaling salita, siya ay isang baliw. Sinasabi mo bang baliw ako? Nian, alam ka o et inamin ka o. Na ikaw ay isang napakatalinong artista. Pero, ikaw rin ay isang sinungaling na baliw. Huwag kayong magpapalinlang sa kanya. Naroon na ang doktor. Sa labas. Huwag kayong mag-alala, dadalhin ko na siya. Pabalik at tagagalingin. Hindi, ano ba talaga ang nangyayari? Baka Baka naman ang sinabi siya niyan kanina ay pawang kasinungalingan? Niyan ang sumira sa paligsahan. Bilang ama, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala, dadalhin ko na siya. Sa ospital para magamot. Hindi ko siya hahayaang magkalat pa ng kung ano-anong kasinungalingan. Bitawan niyo ako.
Niyan, huwag ka nang magsalita pa. Umuwi na tayo, dalhin ka agad sa ospital. Uminom ng gamot ng maayos. Magpagamot ng maayos, dalhin na siya. Ano NG nangyari? Baka hindi totoo ang sinabi ni Shenyan tungkol sa paglalagay ng gamot. Ay, sabi ko na, hindi maaring totoo ito. Sinong amang maglalagay ng gamot sa sariling anak? Nakakaloka. Itong si Shenyan. Siyempre, sira ulo siya, di ba? Tama, kanina naman nagsasabi na ninakaw ko ang kanyang kanta. Tapos ngayon, sinisiraan na pamilya namin. Sira ulo talaga siya. Kaya pala. Siyempre, sira ulo pala si Shenyan. Medyo kakaiba lang ang pakiramdam ko. Normal naman ang pag-ugali ni Shenyan. Malinaw ang pag-isip, nakakagawa pa nga ng maraming magagandang kanta. Paano siya naging siraulo? May kasabihan nga, ang genius ay nasa kaliwa, ang baliw ay nasa kanan. Ang mga creative genius ay madalas may mental illness. Kahit na maganda ang mga kanta na ginawa ni Shenyan, mukhang nababaliw na siya. Doktor, dalhin niyo na siya. Sige, pasensya na sa inyo. Baka dahil sa kanyang kondisyon, marami na kaming binigay na gamot sa kanya. Kaya siguro alam niya yan. Nilalason namin siya. Dadalhin na namin siya. Oo, Nian, may sakit ka. Magpagamot ka na sa ospital. Baka lumalapi Ang iyong kalagayan. Mga kasama, si Shenyan ay pasyente sa aming mental hospital. Noong nakaraan, kumalma ang kanyang kondisyon. Kayang gayon, pinayagan naming lumabas sandali. Sayang, bumalik na naman ang kanyang sakit. Hindi totoo. Nagsisinungaling sila. Hindi. Sobrang panic as yan. Kailangan niyang bumalik at magpagamot. Dalhin na. Kahit na nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hindi ko pa rin sila mabisto. Hindi ko may pagtanggol ang sarili ko sa harap ng lahat. Ilang taon yun na akong sinisiraan, sinasabing may sakit ako. Sinasabing mahina ako. Ngayon, mental illness naman. Para makontrol niyo ako. Hindi pwede. Si Shenyan ay baliw. Huwag niyong paniwalaan ang sinasabi niya. Ang mga ganitong baliw, dapat nasa mental hospital. Hindi dapat pinapalabas ang mga ganito. Paano kung may masaktan? Shenyan, alam kong ayaw mong aminin na may mental illness ka, pero para sa amin, kailangan mong magpagamot kung magpapatuloy ka ng ganito. Lalo lang lalala ang kondisyon mo. Ang bagong kanta, Plagiarism. Ito. Direct, ang ating programa ay trending na sa maraming platforms. Dapat na nating itigil ito. Tumawag na ng pulis. Hindi pwedeng i-pause ang live. Tuloy ang programa. Bakit? Ang programa ngayon ay punong-puno na ng iskandalo. Kung hindi ito ititigil para maiwasan ang pagkalugi, ano na ang gagawin natin? Ang mayamang si Pinlang ng Jiangcheng ay nag-sponsor ng 1 bilyon para sa global broadcast natin. Isang bilyon? Ang mayamang si Pinlang ng Jiangcheng, bakit siya mag-invest ng ganito kalaki sa ating programa? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, dalhin na siya. Huvak. Tigil. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Yan, huli na ako. Okay ka lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang new song conference. Hindi ba't singing competition lang ito? Bakit naging ganito? Yung press pass, hindi ba yan si Kinlang, ang mayaman ng Jiangcheng? Interesting ang programang ito. Okay ka lang. Okay lang, Lolo. Tamang-tama ang dating mo. Dalhin nyo. Tatay. Tumigil ka. Walang hiya ka. Wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Ang lakas ng loob mong tratuhin ng ganito ang apo ko. Ako, hindi ka o. Si Nian. Si Nian ang may problema sa pag-iisip. May persecution complex siya. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Nagpa-complete check-up na siya yan. At walang problema sa kanyang katawan. Maliban sa slow-acting poison na ibinigay mo sa kanya nitong mga nakaraang taon. Grabe, sobrang imposible naman. Sinong ama ang maglalason? Sa sarili niyang anak? Hindi ba't si Pinlang ang mayaman ng Jiangcheng? Imposibleng magsinungaling ang taong to. Talagang walang hiya ang Shanan na to. Nagplano pa ng papatay sa sarili niyang anak. Shanan, noong kasama mo pa ang anak ko. Alam ko nang. Isang sinungaling ka. Si Ruyan, para lang makasama ka, ay handang iwan ang pamilya niya. Tapos ngayon, ganito mo tratuhin ang anak niya. Ano pa ang masasabi mo? Wala akong. Ako ang iyong tunay na ama. Paano kita sasaktan? Nang gusto mo akong patayin. Naisip mo ba na ako ang iyong ama? Hindi ko ginawa yon. Lahat NG ito. Para sa iyo lang. Itong mga taon, para sa sakit mo. Sinubukan ko ang lahat. Ako. Hindi ko alam na wala kang sakit. Niloko rin ako nila. Niloko rin ako ng mga doktor na ito. Baka nagkamali ang doktor.
Hindi namin alam kung ano ang nangyari. Kung hindi kami mapapagalagala ng ganito katagal. Para sa sakit ni Nyan Nyan. Ganoon ba? Ganito ba ang paraan ninyo sa paggamot sa akin? Nainom na ba ang gamot? Nakita ko mismo na ininom niya. Ngayon, hindi na siya makakalayo sa gamot na ito habang buhay. Hanggang sa mamatay dahil sa pagkasira ng mga organo. Hey, Ano? Nanghihinayang. Nagsisisi? hindi naman. Kung hindi dahil sa kanyang talento sa paglikha, patay na siya ngayon. Dapat kasama na niya ang kanyang ina. Peke rin ba ito? Malinaw na nakasaad dito. Kung paano ninyo ako papatayin. Anak mo, tagpian naman ako. Kahit ang hayop, hindi ko mapatay na sariling anak. Paano may taong maglalason sa sariling anak? Ang mga kantang ito, ginawa ni Shen Yan para sa inyo. Hindi lang kayo walang pamilya, pati pasasalamat wala. Paano ninyo nagawa ito, pamilya Shen? Shen Nian, bakit? Bakit hindi mo sinunod ang plano? Dapat ako ang naging diva. Dapat habang buhay kang nasa anino ko, ako ang dapat maging. Dakilang diva. Bakit emaw ako sinira? Shan, may sasabihin ka pa ba? Ako, Zia. Tatay, mag-isip ka ng paraan. Hindi ba tutulungan mo ako? Dapat ako ang diva. Hindi ako pwedeng masira dito. Ako nga, hirap na akong iligtas ang sarili ko. Paano pa kita matutulungan? Kasalanan ni Shen Yan. Kasalanan ng babaeng ito. Bakit hindi siya namatay ng mas maaga? Sinira niya ang buhay ko. Ang pangarap kao. Tatay, bakit hindi mo siya pinatay ng mas maaga? Ha? Ang Zama Montag. Paano ako nagkaroon? Ng anak na tulad mo? Si Nyanyan ang tunay kong anak. Ang dugo ng pamilya Shen. Paano ko siya sasaktan? Tatay, ikaf. Shen Nanshan. Hinayang ka, sinaktan mo ang anak ko. Nababaliw ka ba? Ikaw ang baliw. Parang kayong makina. Gusto niyo lang saktan si Nyanyan. Sasabihin ko sa inyo, si Nyanyan lang ang tunay kong anak. Kapag hinawakan niyo siya kahit kunting kuko, hindi ko kayo patatawarin. Ang galing mong magkunwari. Tatay, Nian, napakasama na mag-ina na to. Sila ang pumili sa akin. Wala akong kinalaman. Dapat nyo akong paniwalaan. Ngayon ka pa nagtatangkang magpasa ng sisi. Shen Nanshan. Sa akin mo ibabagsak lahat ng kasalanan? Sabihin ko sa'yo, walang mangyayari. Huwag mong kalimutan kung paano namatay ang asawa mo. Ay naku, may malaking sismis pa. Huwag kang magsinungaling. Dalhin na siya palayo. Huwag nyo siyang pabayaang makalat ng kasinungalingan. Nagpapaloko lang siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Atay, huwag mo siyang paniwalaan. Kami ni Euyan. Nagmamahalan talaga kami. Mahal na mahal ka o Zia. Paano ka o Zia sasaktan? Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Huwag mong kalimutan. Kung dahil kanino ka nanditon gayon. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong kasalanan. Lahat ng narating ko bilang Shenanshan. Dahil yan sa sarili kong pagsisika. Ha ha ha. Dahil sa sarili mo, napakawalang hiya mo. Lahat ng ginawa mo. Gawa lahat ng ina ni Shen Yan. Sie kin uyan. Val ang giya ka. Vala kang talento. Ikaf. Nainggit ka sa talento ni Kinruyan. Ikaw ang nagmungkahi sa akin. Gamitin ang mga kanta ni Kinruyan para sumikat ako. Tapos patayin siya. Ayos ngayon mo sasabihin to? Kung hindi ko ninakaw ang mga kantang yon, sikat ka kaya? Kung wala ako, naging di ba ka kaya? Gayon. Ngayon mo ako sinisisi dahil nahulog ka sa puti? Salot. Salot ka. Naloko mo ako. Ang tagal-tagal ko nang naloloko. Nanay, tatay, ano ba talaga ang nangyari? Lahat ng ginawa ni Shenanshan. Ninakaw lang pala kay Kinruyan. Ay naku, mag-AMA talaga. Magnanakaw ng kanta ng asawa. Sie Shen Nanshan. Dakila sa industriya. Magnanakaf lang pala. Wala talagang kakayahan, umasa lang sa asawa niya. Kaya umabot sa posisyon ngayon. Tatay, ano ba talaga ang nangyari? Paano naging ganito? Hindi mo ba sinabi na kaya mong ayusin si Shen Yan? Ha? Nasira na ang lahat sa akin. Nasira ako dahil sa inyo. Ikaw pa ang may gana magsalita. Kung hindi dahil sa araw-araw mong pagpupumilit na gusto mong kumanta, sumali sa bagong singing competition. Gusto mong manalo, maging diva, sasama ba ako? Para lukuhin si Shen Yan para sa kanta? Ha? At ikaw naman, nanay. Kung hindi niya ako ginayuma, sasama ba ako sa kanya? Gago. Shen Nanshan. Vala kang puso.
Noon, ikaw ang nahumaling sa ganda ko. Nainggit sa talento ni Kinruyan. Kaya mo ako pinili sa likod niya. Kung hindi mo ako itinago at pinanganak ang bata, ginamit para takutin ako, sasama ba ako sa'yo? Ha? Ang asawa ko, si Shenanshan. Si Kinruyan, anak ng pinakamayaman. Henyo sa paglikha ng kanta. Anong kapatan mo para ikumpara ang sarili mo sa kanya? Karapat-dapat ka ba? Sige, away nyo ang isa't isa. Gusto kong makita ng buong bansa. Sa live stream ang kahihiyan nyo. Ha ha ha. Tama, sinabi mo sa akin noon. Na ang dahilan kung bakit mo pinakasalan si Kinruyan ay dahil anak siya ng pinakamayaman. Gusto mong matanggap ng mayaman, gusto mong makuha ang lahat. Ikaf, ako, hindi. Salbahe. Salbahe ka. Tatay, Huwag mo akong tatawaging tatay. bala ako. Niyan, bala ako. Huwag kang makinig sa kung ano mang sinasabi ng babaeng ito. Pinilit lang niya ako. Anak montak ako. Paano kita sasaktan? Hindi pa ba sapat ang paghihirap na dinulot mo sa akin? Pinilit lang nila ako. Kung hindi nila ako pinilit, tinukso. Paano kita sasaktan? Anak montak ako. Niyan, nagmamakaawa ang tatay mo. Patawarin montak akong gayon lang. Pwede ba? CJ, Niyan, alam kong patatawarin mo ako. Mula ngayon, masaya na tayong pamilya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mag-debut. Gagawin kitang diva. Pwede ba? paano naman ang nanay ko? Paano mo siya patatawarin? Hindi ba mas mabuti na hayaan kitang makita ang nanay ko kung tatanggapin ka niya? Pagpapatawad ko sa'yo. Ang apo kong babae ay gustong sumikat, maging diva. Hindi ko kailangan ng tulong mo, ang tanging magagawa mo ay maghintay ng kamatayan sa kulungan, hindi na kita kailangang makita pa. Dalhin siya. Niyan, nagkamali ang tatay mo. Tulong ng montak ako, niyan. Tatay, bitawan mo ako. Tatay, Shenyan. Bakit mo ginawa to? 2 kanta lang naman ang kinuha ko. Kailangan bang ipakulong mo ang mga magulang ko habang buhay? Ang lupit montag. Siyempre, hindi. Hindi lang sila dapat makulong habang buhay. Pati ikaw dapat makulong habang buhay. Ikaw, Shinyan, lalabanan kita. Ang mga krimen ninyo ay na-broadcast na lahat. Alam na ng lahat ang tunay ninyong pagkatao. Shenwiwi, hindi ba't gusto mong magnakaw ng mga kanta ko? Hindi ba't gusto mo akong patayin? Hindi ba't gusto mong sumikat? Ngayon, sikat ka na. Masaya ka ba? Hindi kita patatawarin. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Hindi kita patatawarin. Yan, okay ka lang ba? Okay lang ako, lolo. Nakapaghiganti na tayo para kay nanay. Umuwi na tayo. Tapos na ang buhay nila. At ang buhay mo, simula pa lang.